So, magandang umaga po sa lahat. Alam po ninyo, ang pinakamahalaga po sa atin ay yung kaligtasan. At ang kaligtasan po ay maraming bahagi, pero first and foremost, ang pinakamahalagang kaligtasan ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Bagaman mahalagang maligtas yung ating physical body sa mga panganib dito sa lupa, ay ang pinakamahalaga po ay ang kaligtasan ng kaluluwa po natin. Alam po ba yung kayo may kaluluwa? Meron po tayong kaluluwa. Tayo po mga tao may tatlong sangkap. Itong katawang ito, at kaya ito'y buhay, gawa po ng kaluluwang nakatira rito. At kaya ito'y nakapag-iisip dahil ng espiritong nandirito. At yan po yung ating binibigyang pansin. At yan po naman ang binibigyang pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesus. Kung kayo po ay nagbabasa sa Bible, ang sabi po Lucas 19:10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas sa kasalanan, sa impyerno, ang mga nawawala. Okay, tayo po yung mag-aaral. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang napakagandang sandali na tayo po ay makinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Again, I'm Brother Joben Bronce at isang manggagawa po mangaral na kinahabagan upang makapaglingkod sa Panginoon. Alam niyo po, marami sa aming naimbitahan ay ang isa sa kanilang mga dahilan ay sila ay mayroong labahin sa bahay. Yan. Alam niyo mga minamahal, kung paano po nagtutubal ang ating mga damit at ating nilalabhan, ang ating mga kaluluwa, nagtutubal din yan. Ito po ay nadudumhan, ito po ay bumabaho at nagkakalibag din ang ating kaluluwa. Kaya kung paano po tayo naglalaban ng ating mga damit ay sana pag-araw ng linggo naglalaba rin tayo ng ating kaluluwa. Amen? Handa ho ba kayong magpalinis ngayong araw na to ng ating mga kaluluwa? Opo. Kaya po kayo ay aming ipinalangin at talagang kinulit upang tayo, sabay-sabay tayong malabhan ng Panginoon ng ating mga kalooban. Amen? So, okay, sige po, tayo'y mag-aaral. Buksan nun natin ang ating mga Bible sa isang pahina sa Bible na malimit masira kasi ito yung laging gamit at laging binubuksan. Narinig ba kayo? Nakaka-relate ba kayo na most of our Bibles ay dito nasisira sa talatang ito? Kasi ito ang laging nabubuksan, ito ang laging nabubuklat. Ephesians chapter 2, very familiar verses in this Bible na malimit po na ipapangaral na nagagamit po sa pangaral. Sabi po ng verse 5, bagamat tayo'y mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Take note, verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Panginoon, sa magandang maga po as we hear, O God, Lord, bless us with Thy words. Speak to us and fulfill your plan, your will upon us this morning, especially to our visitors, to our friends, O God, to our loved ones. Lord, that they know you, the only God, and your Son who sent in this world for us to have this eternal salvation. Salamat po, Ama, Panginoon, at kami po ay muli ay nasa ganitong serbisyo, gawain upang, Lord, makilala po namin ang iyong pag-abot, Panginoon. Maranasan namin ang iyong pagliligtas. Salamat po, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan at tunay na labhan niyo po, linisin ang aming mga puso, ang aming mga kalooban sa umagang ito, Panginoon, sa maghapong ito, Panginoon. Salamat po. Napuri po namin kayo at salamat po sa mga kaibigan at kasama nga po namin ngayon. So, Lord, kayo po ang tunay na
magpakilala po sa kanila, Panginoon. Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen at amen. So katulad po ng sinasabi ng ating pastor na ang pagtutukoy o pag-aaral po natin ngayon, mga minamahal, ay ang kaligtasan, hindi po kaligtasang pisikal, kaligtasang emosyonal, intelektual, or pinansyal sa ating mga buhay sa lupa, kundi kaligtasan po ng ating kaluluwa. Ano ho? Na mga minamahal, sa panahong ito o sa buwang ito ay as we observe, as we always have, ay meron tayong Fire Prevention Month. Meron tayong talagang kinakampanyang makaiwas sa mga sunog. At yan po ay nasa bahagi ng Batangas Bureau of Fire Protection, na kung saan po meron silang seryosong kampanya para po to prevent all incidents of fire which causes, alam natin, of loss of properties and precious lives, mga minamahal. Ngayon po, ang ating Biblia, ay kung paano po ang ating mga ahensya ay nagsisikap na huwag masunugan o huwag magkaroon ng sunog, sapagkat nalalaman natin na meron tayong pananalita, manakawa na tayo, huwag lamang tayong masunugan. So ang Bible po, mga minamahal, ay meron din sinasabing apoy o sunog, na kung saan po with all the measures, the highest and intensive crusade against this fire, na kung saan po ang apoy na to ay magkokos po ng not the damages of properties and physical lives, but the destruction of spiritual lives and the destruction of our soul. Mga minamahal, nais po ng Biblia, nais po ng salita ng Diyos na tayo ay maligtas po sa apoy na beyond this earth. The fire of hell. So yan po, katulad nga po ng nauulit ng Bible ni Jesucristo mismo sa kanyang mga pagtuturo. In Matthew chapter 10 verse 28, huwag kayong mga takot sa nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi naman nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan po ng sinasabi ni Jesucristo ay yung makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Marami tayong katatakutan, mga minamahal. Amen? Marami tayong mga pangamba at marami tayong mga agam-agam that really burdens, and we have these struggles in life. So again, ang natigit po na dapat nating katakutan ay hindi itong katawang ito, kundi yung kaluluwa na dadalhin ng Diyos, yung katawan, kasama ng katawan, ay dadalhin po sa impyerno. Yan po ang pag-uusap. Kasi po, katulad ng naulit na, ito naman po yung nauulit na rin, from the teachings himself of the Lord Jesus Christ, ay 167 times he stated that hell is real. 167 times po na sinabi ng ating Panginoong Kristo na ang impyerno ay totoo. So mga minamahal, ABC of God's salvation. Ito naman po ay naipuntos na natin. Ang tunay na itinuturo ng Biblia, nakaunawaan sa kaligtasan ng Diyos. Ang tunay na itinuturo ng Biblia, nakaunawaan sa kaligtasan ng Diyos. God's salvation. May PowerPoint po akong ilang mga pages at nais ko po na ay pahayag o pakita po sa inyo. So, next page. Ano po ba ang God's salvation? Ito po yung concept. So, yan po ang general view about God's salvation. Sabi po, as hell-bound person, bilang mga paimpyerno at paparusahan ng Diyos sa impyerno, alam natin, mga minamahal, na tayo ay mga nagkasala at nagkakasala. Ano po ba ang God's salvation? Ito po ay kalayaan, our freedom from the punishment from hell through God's grace upon Jesus' death to the cross. Yan po ang God's salvation, na kung saan po ay tinuturo ng Bible at atin pong pinag-aaralan ngayon is about our freedom from hell,
from the punishment of this hell sa pamagitan po ng biyaya ng Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan sa krus. At ang pangalawa ho, as now heaven-bound, kapag tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, nakilala natin ang Panginoon, ano ba ang konsepto talaga ng salvation? As now heaven-bound person, the freedom for the purpose of God by doing and sharing Christ's work and will with His Word. So yan po, freedom. Bigyan ho natin ng mas maikling pag-unawa. Ang God's salvation po ay freedom from and freedom for. Freedom from and freedom for. Para ho medyo mabilis o maliit nating maunawaan o malinaw nating maunawaan ang kaligtasan. Ano ba ang kaligtasan? Freedom from and freedom for. So kapag hindi po yan nangyari at wala pong ganyang pangyayari sa inyo, ay please do examine whether we are really a saved person. Kasi ang tunay na ligtas, ang tunay na nagsasabing ako'y ligtas, ay ligtas sa apoy ng impyerno kapag ikaw ay namatay o sa oras na anumang oras na ikaw ay tayo'y mamatay at tayo po ay may kalayaan, pinalaya tayo ng Panginoon para sa isang kadahilanan o talagang dakilang kadahilanan na gawin at ibahagi po ang mga turo, ang mga gawa ng Panginoon, kalooban ng Panginoon sa mundong ito. Amen? So yan po mga minamahal ang general view of God's salvation. Narino ba kayo? Narin pa ba kayo? Okay. Masaya ba kayo ngayon? Yan. Baka naman kung saan papapunta ang inyong isip. Okay. So, ngayon po, mga minamahal, this is indeed the truth. Again, this is indeed the truth about God's salvation. Though it sounds too good to be true. Minsan naisip natin, it really sounds too good to be true. Na ako ay ligtas, parang hindi ako makapaniwala. Too easy, napakaganda sa mga pananalita, parang kakaiba mula sa naintindihan at nalalaman ko nung una. Pero ito po ang katotohanan. Again, though it seems too easy, too good to be true, parang talagang kakaiba sa aking naintindihan at naunawaan, but still, it is the truth. Amen? This is the truth. Mga minamahal, tanggapin man namin, at tanggapin nyo naman o hindi, still, the truth will prevails. Amen? Ang katotohanan ay tatayo, mga minamahal. Kasi po, may mga kalagayan po tayo na nais natin ng kasagutan. Nais natin ng katotohanan. Nais nating maranasan ng lubos na pag-asa pagkatapos sa buhay na to. Yan po ang ating mga kalalagayan ngayon. Maibsan ang ating mga takot sa pagharap natin sa Diyos, sa Kanyang paghukom. Yan po ang sagot. God's salvation. Mapunuan at matuklasan natin ang ating kahalagahan o kabuluhan ng buhay. Yan po ang sagot. Amen? Nais natin, mga minamahal, mapunuan at matuklasan kung ano ba talaga ang halaga ng buhay, kung ano ang katotohanan ng buhay. Ang sagot, mga minamahal, ay ang kaligtasan ng Diyos. Amen? So, hindi po natin alam kung ano po yung inyong naramdaman, ang inyong kalagayan sa ngayon. But again, by the power and by the grace of God, sana po, ay ang panalangin natin, ma-encounter natin ang Diyos sa araw na to. Maranasan natin ang Diyos sa araw na to. Amen? So mga minamahal, sige po, ating bigyan ng, may oras pa naman po tayo. ABC of God's salvation. Isisimplify po natin yung ABC. Bakit po ABC yan? Yan po ang pag-aaralan natin sa tatlong puntos ng ating pagsama-sama ngayon. Ang una, the ABC of God's salvation, it is an assurance, not an arrogance. Letter B, it is to believe, not to bestow. And letter C, it is a caution, not a cause. Naintindihan ba natin?
Kung bakit tayo ganito ang ating tema, meron pong ibig sabihin yung ABC na yon. Amen? So, na ABC, yan po, assurance, to believe, and to as a warning or a caution to us sa ating buhay. So atin pong pag-aralan. Handa na ba kayo? Kung ano ang ibig sabihin ng mga bagay na yan. Handa na ba kayo? Tapikin mo ngayon katabi, bubuhay kapag. Yan, okay. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Kakausapin ka ng Diyos. Yan, amen? So, okay, mga minamahal, the ABC of God's salvation, an assurance, not an arrogance. Next page, please. Ano ang assurance? An assurance promised in the Bible and not an arrogance we posted. Again, yun ang kompleto ng letter A. An assurance promised in the Bible and not an arrogance we posted. Napakalinaw naman po mga minamahal. Na po natin palalimin. Ephesians o Epeso chapter 2 verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Take note, nangaligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Is it hard for us to comprehend, to understand this word ng aligtas? Alam natin mga minamahal, from the first grade of our elementary school, pinag-aaralan na natin yung aspeto ng pandiwa. Tama? Lahat naman siguro tayo na grade 1. Narino ba kayo? Hey! Lahat naman siguro tayo ay naturuan ng aspeto ng pandiwa. Na yung pandiwang yan, yung nangaligtas, ano ibig sabihin? Nangyari na. Tama ho ba, ma'am? Natapos na. Aspeto ng pandiwa na nakaraan na, kasalukuyan at hinaharap. Di ba yan ang tenses of the verb? The past, the present, and the future. Ano po, mga minamahal? So, ibig sabihin, kapag nangaligtas, tiyak na ba o titiyakin pa rin? O tiyak na sabi nga, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas, hindi nangaliligtas, hindi maliligtas. Kundi pag sinabing nangaligtas, you have already experienced this condition na ikaw ay may katiyakan na ikaw ay ligtas. Amen? So pag sinabing ako'y ligtas na, may kayabangan ho ba yun? Nagyayabang ba tayo na kung ang sinabi ng Bible ay nangaligtas? Is it an arrogance for me or for us na sabing, kami ligtas na, papunta na kami sa langit. Mayabang ho ba kami? Mayabang ba tayo? Hindi, dahil hindi naman tayo ang nagsabi, hindi ako ang nagsabi. Hindi si pastor ang nagsabi ang salita ng Diyos. Amen? So mga minamahal, napakasimple. Kaya nga, it is an assurance, mga minamahal, dahil yan po ay nakaraan na. Alam natin, bigyan natin ng mga example. Halimbawa, sa pagdalo, ano ang nakaraan ng pagdalo? Kayo, dumalo ngayon. Ano ang nakaraan ng pagdalo? Dumalo. Anong kasalukuyan? Dumadalo. Ano ang panghinaharap? Dadalo. O sige, hindi kayo. Ngayon, kayo ay dumadalo. Tama? Ngayon, pag kayo umalis na, dumalo na kayo. Pag naman po sa kayo'y nakinig, sa salitang pakikinig, ano ang nakaraan na ng pakikinig? Nakinig. Sino dito nakikinig? Wow, nakinig sa pangkasalukuyan. Nakikinig. Sa panginaharap. Yan, makikinig. Yan, no? Nakikinig ba kayo? Okay, sa mga nakikinig na may pagtulog. Ano ang nakaraan na? Tumulog. Sa kasalukuyan, tumutulog. Baka may tumutulog dyan, ha? Sa nakaraan na? Tutulog. Natulog. Yan. Okay, sa ano naman po? Sa pagpapala. Ano ang nakaraan ng pagpapala? Pinagpala. Pinagpapala at pagpapalain. So, napakasimple mga minamahal. Sabi nga ay from our first grade,
naintindihan na natin at napakalinaw na sinasabi ng talata, tayo ay nangaligtas na. So ngayon, sino dito ang nangaligtas? Hindi yung 90 to 99% or ang sinasabi natin ay 100% tiyak. Sino dito yung nangaligtas na? Pakitas nga po ng kamay. Wow, sana all. Sa mga minamahal, yan po ang sinasabi ng Biblia, nangaligtas, an assurance, promise in the Bible, and not an arrogance we posted. Amen? So marami pong mga talata, Titus 1 to, tingnan po, Titus 1 to, akala natin, makarami mga talata. Tito, Kabanata 1:2. Sabi, sa pag-asa, tingnan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos, na hindi makapagsisinungaling buhat pa ng panahong walang hanggan. May pag-asa na ba ang sinabi ng Diyos? O sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako. May ipinangako po ang Diyos na pag-asa. Ang Diyos ba ay tapat sa kanyang pangako? Nanghawakan ba kayo sa kanyang pangako? Yes! At nangako siya, mga minamahal, na meron tayong buhay na walang hanggan na hindi makapagsisinungaling. Ang katabi mo magsisinungaling, pero ang Diyos never will happen to him, na siya'y magsisinungaling. Amen? Sapagkat siya ay Diyos ng katotohanan. Tingnan po yan, maraming talata. 2 Corinthians chapter 5 verse 8, para mabisa, na malakas ang loob namin. Sabi ni Pablo, ang sabi ko at ibig pa nga naming mawala sa katawan. Sabi niya, I am confident. I'm rather choose to be absent in this body. At pag ako'y mawala na sa katawan, ay mapa sa tahanan na kasama ng Panginoon. Tingnan yan. Sabi ni Pablo, malakas ang loob ko, ang loob namin. Mawala man sa katawang ito, mamatay man ang katawang ito, pero kami pupunta sa tahanan ng Panginoon. What an assurance, amen? Naintindihan ba natin? Kaya an assurance, hindi po yan pagyayabang sa atin. Amen? So napaka-simple naman. Okay po, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8. At mismong turo at patotoo po ng ating Panginoong Hesukristo. John chapter 10 verse 28 to 29. Tingnan po, At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Wow! Binibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi na sila malilipol. Hindi na sila paparusahan sa impyerno. Verse 29, ang aking Ama na sa kanila'y nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maagaw nino man sa kamay ng Ama. Hawak ni Jesus at hawak ng Ama. What a security. Amen? Na hindi ka kailanman maaagaw nino man sa kamay ng Diyos bilang ikaw ay isang tiyak na palangit. Amen? Opo. Yan po ang talata, yan po ang sinasabi ng Bible. Hindi po ito turo ng baptist. Hindi po ito pagmamayari ng baptist. Ito'y turo ng Diyos. Ito'y pagmamayari ng Diyos. Kahit anong version po, mga minamahal, pwede nating gamitin. Dahil ito pa rin ang sasabihin, ang talata na sinulat ng Diyos sa kanyang salita. Amen? So mga minamahal, yan po ang turo. It's not our teaching or Baptist teaching. It is a Bible truth and teachings. Amen? So mga minamahal, naniniwala ho ba kayo dito? Naniniwala ho ba kayo dito? Yes, kung ang Diablo nga naniniwala dito. Tayo pag. Amen? Alam nyo, naniniwala po ang Diablo dito. Kaya nga gusto ng Diablo, maglaba ka ngayon. Pero hindi hinayaan ng Diyos na mangyari yon. Alam ng Diablo, totoo to. Pag nagpaanyaya ka kay Sir Edwin, kay Ma'am Oyet, sabi ng Diablo, pipigilan ko yan. Dahil malalaman niya ang katotohanan. Pero mas makapangyarihan ng Diyos. Nasawayin siya at nakarating ka ngayon. Amen? Dahil you deserve the truth. You deserve the truth. Amen? Narino ba kayo? Opo. Kaya magpasalamat po kayo na kayo ay narito. Amen?
So mga minamahal, yan po. Anong sinabi ng Panginoon sa John 10:28? Napakaliwanag po. John 5:24. Sabi ng John 5:24, ito niyo po, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, sabi ni Jesus, ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Wow, what a guarantee. Amen? Tiyak tayo. Amen? So mga minamahal, yan po, kaya nga, the ABC of God's salvation, it is an assurance, not our arrogance. Amen? So yan, John 5:24. John 3:18, the last, John 3:18, sabi ng John 3:18, katotohanan ng sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Tingnan nyo, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Tingnan nyo, ang sumasampalataya daw ay hindi na hinahatulan sapagkat ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. So mga minamahal, wala ng hatol sa atin kasi hindi na tayo hinahatulan. Amen? So mga minamahal, yan po. At sabi ng Jesucristo nung siya'y nakapako sa krus, may isang lalaki na nagsalita sa Kanya, humingi sa Kanya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating sa iyong karian. Ang sabi ni Jesus, Today, thou shalt with me. Today, in paradise. Ngayon din, isasama kita. Amen? Tingnan yun, mga tiyak. Buhay pa, may kapayapaan na pag pumikit ang kanilang dalawang mata, pagbukas na to, dinadala na sila ng Diyos doon sa kaharian ng langit. Amen? So mga minahamalyan po, yan ang katiyakan natin kung bakit tayo ay malakas ang loob na tayo mga minamahal ay nakaunawa, nakaranas ng kaligtasan ng Diyos. Amen? Hindi po yan, sabi ko nga po, hindi yan up to 99.9%, hindi po yun ang katiyakan. If you have this assurance, 90%, bakit ako nagtaas ng kamay? Kasi close ako sa 100%, kaya ako'y nagtaas ng kamay. Pag ganun po ang inyong condition, you are not really having this God's salvation. Naintindihan nyo ba natin? Kapag 99.9, it is not the salvation promised in this book. Amen? It should be absolute 100%. Naintindihan mo ba natin? Yan ang katiyakan ng kaligtasan na tinuturo ng Biblia. Amen? So, kung kayo po ay mga close to 100 pa, sana po bago matapos ang ating mensahe, na-reach mo, Lord, it is really now. Now, it is really 100%. Tiyak na po. Kahit ako'y tamaan ng kidlat ngayon. Amen? Ako ay pupunta sa langit. So mga minamahal, kaya po sa mga pangyayaring may namatay at sa atin, sa mga pangyayaring may namatay sa atin, mga minamahal, naunawaan ng katiyakang ito na pag may namamatay sa ating mga kapatiran, hindi tayo lubos na nagdadalamhati. Amen? May namamatay na, siyempre, may namamatay din naman siyempre, normal na may namamatay sa atin. Dahil tunay na ligtas yan, at tiyak na ligtas, hindi mabigat sa atin na siya'y mapahiwalay dahil alam natin kung saan siya pumunta. Amen? Oo, yun yung katiyakan natin. Na walang katanungan sa mga lumisan. Walang katanungan sa mga lumisan na saan ka man naroroon. Saan ka man. Hindi tayo naawit ng ganun. Naroroon sinta. O, Timot, diba? Ako ang nagturo. Diga, amen? Hindi tayo nagtatanong ng gayon, saan ka man naroon? Dahil alam mo, naroon ang mga ligtas sa langit. Amen? Hindi yun ang ating tanong. Alam nyo, at pag tayo ay naglagay ng lapida, we have really the rights na ilagay natin yung RIP. Rest in peace. Dahil alam natin talagang nasa langit yon. Amen? At kung sa Tagalog man, SLN. Hindi sumalangit na wa, kundi sumalangit na nga. Yun ang ating definition ng SLN, sumalangit na nga.
Hindi sumalangit nawa. Dahil alam natin, naunawaan niya ang katiyakan ng kaligtasan. Amen? At kung inyo pang ilalagay, SLT, sumalangit talaga. Di ka? Hindi nyo alam yun. Hindi SLN. Pwedeng SLN din, pero ibahin nyo. SLT. Ano yun? Bakit may bago yata ngayon? Sino yun to? Cesar Hernandez. Wow. Sorry. Birthday ko. SLT. Sumalangit talaga. Amen? Yan ang kaligtasan na sinasabi ng Bible, an assurance, not an arrogance. Amen? Hey, kaya kung may mali kayong konsepto, hindi yan ang biblical, hindi yan ang actual biblical concept of God's salvation. Amen? Kaya narito tayo mga minamahal. Kaya hindi po dapat matatapos dito ang inyong pakinig. Ito'y simula lamang. Kung kayo po ay may mga OJT, tama ba ako? OJT, yan. Mga minamahal, pagpatuloy nyo, sir, ma'am, gusto ko pa, dalhin nyo sa amin ang pagtuturo, dalhin nyo sa amin ang Bible study. Makikinig po yung aking mga kapatid, yung aking pamagulang. Nais ko po maintindihan nila ang kaligtasan na sinasabi ng Bible. Amen? Yun po maganda. Amen? Hey, narin ba kayo? Kamusta yung buhok ko? So mga minamahal, yan po mga minamahal. Tingnan po, are. 1 John chapter 5 verse 9. 1 John chapter 5 verse 9. Tingnan po, are. Parang kukulangin pa sa oras ko eh. 1 John 5. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, kung tinatanggap daw natin ang kanilang mga testimonya, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Kung kaya sinabi ng tao, alam mo, type kita. Type din kita. Alam mo kung kayong tinatanggap mo, ay masigit ang patotoo ng Diyos, mas dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo tungkol sa kanyang anak. Ang patotoo ng Diyos ay yung patotoo tungkol sa kanyang anak. Verse 10. Ang nananampalataya sa anak ay may patotoo sa kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Verse 11. At ito ang patotoo ng Diyos na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Amen? At ang buhay nito ay nasa kanyang anak. Tingnan, napakaliwanag naman. Ito ang patotoo. Amen? Tinatanggap niyo ba ang patotoo ng Diyos? Amen. Sa inyo po, Aref, 1 Thessalonians 2.13. 1 Thessalonians 2.13. Unang Thessalonica 2.13. Tingnan. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos. Nagpapasalamat. Na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa mga tubig, ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao. Hindi daw nyo tinanggap. Yun ang maganda. Dapat hindi natin ito tanggapin na ito naman ipaliwanag lang ng Baptist doon. Ito ipaliwanag lamang ni Pastor Cesar, ni Brother Jobe na panay ang hawi ng buhok doon. Mga minamahal, ang sabi dyan, ano sabi? Sa makatubig bagay, ang salita, na inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisimpalataya. Amen? Tanggapin natin na ito hindi salita ng tao lang. Ito'y salita ng Diyos. Amen? At kung paano kayo tinatanggap ang patotoo ng tao, tanggapin nyo to na patotoo ito ng salita ng Diyos. Amen? Naintindihan na natin. What is God's salvation? Letter A, an assurance, not an arrogance. Naintindihan na natin. Amen? Malinaw ho ba? Amen. Tuloy tayo sa letter B. To believe in Jesus and not to bestow good works. To believe in Jesus and not to bestow good works. Sabi nga natin niya po, are, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong sarili. Tingnan yan. Sa pananampalataya, believe, faith in Christ, at ito hindi sa inyong sarili, not to bestow, not to become good, but to bestow, not to bestow good. Hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sino man ay huwag magmaburi. Hindi daw po paglalagay
paglalatag, pagbibigay ng ating mga gawa. Kundi, sa paanong paraan? Amen. Oy, sa paanong paraan? Sa pananampalataya kay Jesus. Amen? So napakaliwanag naman. Maliwanag ba ang salita ng Diyos? Opo. Sabi nga, hindi gawa o paggawa natin kasi amang ito'y nagpapahayag na hindi ka tanggap-tanggap, kundi kaparusahan ng Diyos. Tingnan po, Awit chapter 14. Tingnan, Awit chapter 14. Parang ko konti. Pressure ako sa oras. Tinutunghan ng Panginoon, tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan. So, ang Diyos daw ay tumunghay. At tumingin. Tumunghay. Ang tawag sabihin tumunghay, Pastor? Tumingin din ho ba yun? Whatever. Sabi doon, ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ang Diyos. Tumingin daw ang Diyos kung sino ang may talagang umuunawa, inuunawa siya at hinahanap siya. Verse, silang lahat ay nagsihiwalay, sila'y magkakasama-sama na naging kahalay-halay. Sabi ng Bible, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, hindi nga sa ating gawa not to bestow good, because there is no goodness in us. Amen? Dahil nung nakita ng Diyos ang mga tao, meron bang naligtas, meron bang nakawala sa pagtingin ng Diyos, sa sulyap ng Diyos o sa monitor ng Diyos? Meron bang nawala, meron bang nasaglit, meron bang hindi na nakita? Lahat kita niya kasi siya ay all-knowing God, all-seeing God. Amen? Lahat ay kita niya. Kaya nung nakita tayo, there's no such person that doeth good, na gumagawa ng mabuti. Amen? Totoo ba ang Diyos? Opo, walang natatago sa Diyos itong mga CCTV natin. Ang daming CCTV dyan. Alos lahat nakikita tayo. Pero, truly, hindi lahat niya nakikita. Kahit napakaraming camera meron tayo. Amen? Hindi lahat niya nakikita. Amen? Hindi lahat. Ang Diyos lamang nakakita kahit saan ka tumago, kahit saan ka magsuot. Alam ng Diyos. At ang sinabi ng Diyos, wala akong nakitang gumagawa ng mabuti. So yan po mga minamahal ang atin. At ang CCTV mga minamahal, hindi niyan kita ang ating kalooban, hindi niyan kita ang ating puso. Ang kita lang niya yung ating mukha, yung ating anino, pero hindi niyan kita ang ating kaloob-looban ng ating puso. Pero ang Diyos kita ang ating mga puso. Sabi po ng Genesis chapter 6 verse 5, Genesis, at nakita ng Panginoon, kanina, tinunghan, at anong nakita ng Panginoon? Talagang walang gumagawa ng mabuti. Genesis chapter 6 verse 5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang puso. Ano nakita ng Diyos? Kita ng Diyos ang puso mo. Hey, kita ng Diyos ang puso natin ay pawang masama na lamang parati. Amen? So, paano masasabi natin, brother, yan ay sa pagsusumikap, yan ay sa paggawa natin ng kabutihan? No. Hindi po yan ang sinasabi ng katotohanan na hindi sa pamamagitan ng gawa. Hindi sa pamamagitan ng ating sarili. Narino ba kayo? Dahil yung ating mga gawa, mga minamahal, hindi tayo awesome. Sa harapan ng Diyos tayo ay mga oswang. Narino ba kayo? Hey, hindi tayo malinis. Tayo ay marumi sa harapan ng Panginoon. Amen? At ate mo, tumahimik kayo. Kasi parang, Father, parang ayaw ko yan. Parang hindi tama yan. Yan ang natural natin. We do not want to be corrected. We do not know. We do not really want to hear who we really are. Hindi natin talaga, ayaw nating pakinggan kung sino tayo. Pero ang sabi ng Bible, kung sino tayo ay hindi gumagawa ng mabuti. At hindi yan ang paraan para tayo ay maligtas. Amen? So mga minamahal, yan po, definitely sa ganitong kalagayan, we can't really save by applying good deeds to ourselves, mga minamahal. Kung meron man tayong kabutihan, sabi ng Romans 3:23,
ay sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So mga minamahal, we cannot reach the holiness, the perfection of God because we are truly short in our righteousness. Amen? So yan po ang katotohanan. Kaya napakaliwanag po ng ating talata na hindi sa ating sarili. So sa anong paraan? Sabi nga ng Bible, to believe. Amen? To believe that Jesus Christ is our way, is the only way. Amen? Is our Savior. Is our mediator to God. Na tayong mga malayo, hiwalay sa Diyos, sino ang daan, sino ang tagapamagitan? Si Jesus lamang, mga minamahal yan. At yan po, sabi nga po ng verse 5. Ephesians chapter 2 verse 5, pakiulit nga po. Ephesians chapter 2 verse 5. Yan. Anong sabi? Narin po ba kayo? Parang ako'y binabanas. Yan. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Tayo nga'y nangaligtas. Amen? So, paano nga tayo maliligtas? Nangaligtas? Through our faith in Christ. Yan po ang mga katotohanan. Sabi nga po ng John 10 verse 9. John 10 verse 9. Anong sabi ni Kristo? Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Sino daw po ang pintuan? Si Jesus Christ ang pintuan, hindi ang pintuan natin ay ang reliyon. Amen? Hindi ang pintuan natin ay affiliation. Sa ating kaligtasan, ang pintuan po natin para makapasok sa langit ay si Jesus. John 14:6, alam natin, Jesus said, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi, except, through the Lord Jesus Christ. Amen? John 11:25. Tingnan po, John 11:25. Ang daming pong mga patotoo. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Amen? Ito yan, siya lamang ang ating tagapagligtas, as he stated and testified in the Bible. Wala pong nakapag-ulit na sino mang pwedeng makapagligtas, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Hindi lamang po niya sinabi, hindi na lang niya sinabi, He does not only declared it is by His word, but by His works. Ginawa po niya, pinakita po niya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Anong ginawa nung nangyari sa Panginoon upang ipakitang siya talaga ang tagapagligtas? Christ suffered. Nung siya po ay nasa Garden of Gethsemane, He was suffered. Anong kanyang suffering, mga minamahal? Na bago dumating yung hirap, nanalangin ang Panginoon at yung pawis niya, mga minamahal, yung pawis niya naging patak ng dugo. Ganun ang suffering ng Panginoon sa tindi sa intense ng kanyang pag-iisip, ng kanyang kalagayan na ito ang mangyayari sa akin. Ang kanyang pawis naging patak ng dugo. He suffered, mga minamahal. He was also humiliated. Sa mga minamahal ay tinuya. Ang mga sundalo na bumugbog, sumampal at sumisipa sa kanya. What a shame. What a humiliation na kung saan ito ang may-ari, ito ang lumikha ng lahat. Pero ang mga taong ito ay sinasampal, binubugbog, niluluran ang tagapagligtas. He was also rejected. Sabi ng mga tao, si Barabas ang gusto namin. Yan, si Jesus, ipako yan. Yan ang mga naranasan niya. He was suffered, humiliated, and also he was rejected.
mas pinili ng tao ang masama kaysa sa kanya. Amen? Alam niyo mga minamahal, at ang pinakamatindi, He was separated. He was separated. Sabi ni Jesus Christ sa Ama, Father, Father, why thou hast forsaken me? Why thou hast forsaken me? Kasi sa oras na yun, mga minamahal, ang kanyang pagkatao, yung pagkatao natin. Yung kasalanan na meron ka at meron tayo, inako niya upang siya ang parusahan ng Ama doon sa krus. Na dapat ikaw, na dapat ako. Amen? Alam niyo, nung siya'y nakapako sa krus, hindi ang Ama nalulungkot. Though He is the most loving Father. The most loving Father to the begotten Son. Nung siya'y pinapako sa krus, hindi po siya nalulungkot. Hindi siya naaawa sa kanyang Ama. Anong meron sa Panginoon? Siya'y nalulugod. Isaiah 53 verse 10. Kinalugdan ng Diyos. Siya'y kinalugdan ng Diyos at dinalamhati. Ang Diyos ay nalugod na ang kanyang anak ay pinaparusahan dahil tunay na makatuwiran ang Diyos na paparusahan ang makasalanan. At siya ang naparusahan. Amen? So mga minamahal, He was separated. And the great thing, after 3 days and 3 nights, He rose again. He resurrected. Amen? He was separated, humiliated. He was separated. At ang pinakamaganda, He resurrected upon 3 days and 3 nights. Amen? Upang ang pananampalataya natin ay magkaroon ng kapangyarihan. Na ang aking sasampalatayan, kung bakit ako ligtas, ay ang aking Diyos na bagamat nagkatawang tao at nahihirapan at namatay, nung 3 araw, 3 gabi, siya'y nagbuhay na magmuli upang ang aking pag-asa ay tunay at tiyak sa langit. Amen? Na wala sa aking gawa, wala sa aking sarili, wala sa reliyon, wala sa sino man ang tagapagligtas kundi na kay Jesus lamang. Amen? Yan po ang pag-asa natin. So, yan po mga minamahal, upon this declaration, could we still dare to say, listen mga minamahal, upon this declaration, could we still dare to say that our works, or any religion, or our devotion can save us? Sino makakapanghas na makapagsasalita na, hey, sagawayan, sa amin yung reliyon. Sino makapanghas sa atin na sa gawa tayo maliligtas? Hindi. Sabi ng Bible, tayo inaligtas through our faith in Christ. Amen? Yan po ang sabi ng Diyos. And the last, mga minamahal, kapag tinampalataya na natin yan, sabi ng Bible, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Letter C po, letter C. Letter C. Anong letter B? To believe to the Son, to Jesus Christ, and not to bestow good works. Letter C, mga minamahal, a caution and not a cause to sin. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una na siya nating lakaran. Alam niyo mga minamahal, ang tunay na ligtas, ang tunay na palangit na. Ang tunay na palangit, ang konsepto ng kaligtasan, kung tunay kang palangit, ikaw ay mag-uugaling makalangit. Hindi yung, ako'y palangit na, ako'y tiyak na, kahit anong gawin ko, kahit ganito na lamang ako, kahit ito ang aking mga kalalagayan na hindi ako nakikinig, na ayaw kong sumama sa mga pagtitipon, ayaw kong umiwas sa mga kabisyo, sa aking mga kahinaan. Alam niyo mga minamahal, hindi yan dapat ang buhay na natin. Ang buhay mo na, dahil ikaw ay naligtas, ang sabi ng Panginoon, may inihanda sa ating mabubuting gawa na dapat nating lakaran. Amen? Kasi po sa Ephesians chapter 2 verse 1, ito niya po are. Balik tayo niya po are. Ephesians chapter 2 verse 1. Ito yung unang kalagayan natin. Please,
Tingnan natin yung talata. Yan. At kayo binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at kasalanan. Verse 2. Verse 2. Na inyong nilakaran, anong unang lakad natin? Sa mga kasalanan, na inyong nilakaran nung una, ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Sabi ng verse 2, ito dati ang lakad nyo, lakad ng sanglibutan. Pagdating sa verse 10, nung nangaligtas, may inihandang mabubuting gawa na inihanda ng Diyos upang inyong lakaran. May iba ng lakad. Naintindihan niyo ba yun? May iba na dapat tayong lakad. Dati ang lakad mo every Sunday, punta ka sa handaan, punta ka sa sayawan. Di ka? Ang tunay na lakad na ngayon ng isang naligtas, papunta sa bahay-sambahan. Yun po mga minamahal. Dati ang lakad mo, ang dala mo, bote. Pero naiba na, sa nangaligtas ka, nadala mo na, Bible. Amen? Yun ang sinasabi, yun ang God's salvation. Ang tunay na palangit, nag-uugaling makalangit. Nakikinig na masaya ka na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Yan po ang tunay na ligtas. Ang tunay na nais ng Diyos iparanas ng isang ligtas. Amen? So mga minamahal, a caution, not a cause for us to sin. Amen? Dahil tayo ay mga bago na kay Kristo. Alam niyo po, may isang magpapatotoo ngayon. Tingnan niyo po. As part of my message, isang napakaganda, a living testimony, a woman of blessing, a woman of testimony, of God's grace, kung paano siya kinatagpo ng Panginoon. So, pakilala po siya. Kung paano po siya naunawaan ang ABC of God's salvation. Sa tuwing nagtuturo o maharap po ako sa mga bata para mag-discuss ng lesson sa English, hindi po ako kinakabahan. Dahil alam kong ituturo ko sa sarili kong kakayahan. Ngunit sa tuwing magbabahagi po ako ng ukol sa Panginoon, ako po ay nangangatal. Ako po ay nagiging emosyonal, natatakot at nauutal. Dahil alam ko pong hindi ko alam, tanging ang Diyos ang kikilos at siyang mangungusap. Honestly, hindi ko po talagang mawari kung paanong sa maikling minuto na mayroon ako ngayon ay maibahagi ko ang kadakilaan ng Diyos sa aking buhay. Ngunit gaya nga po ng sabi ko kanina, ang Diyos ang nakakaalam. Ako po si Teacher A at narito po ako, hindi po ako ibabaptize, kundi upang magpatotoo sa dakilang pagbabago ng Diyos sa buhay ng isang naligtas na gaya ko. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ako noon. Ako po ay nagmula sa isang pamilya na namulat na walang tumatayong ama. In short, broken family. But believe it or not, ang aking mga magulang ay unang nagkakilala sa simbahan. As early as grade 1, saling pusa na po ako sa choir. Chika. Lumaki na kilala sa aming lugar dahil sa aming pamilya na bagaman hindi buo, ay kinikilala naman ayos at matuwid sapagkat itinaguyod po kaming tatlong magkakapatid ng aming ina ng buong lakas sa tulong na rin ng aking lola na ngayon po ay 94 years old na. Mula po elementary to high school sa tuwing may recognition, hindi po ako umuwi ng walang dalang medalya. Hindi naman po valedictorian dahil iniiyakan ko po talaga ang math. Hindi ko po kaya. Pero kabilang po ako sa mga honorable mention. Dahil feeling mabuti, sabi ko po sa mami, gusto ko po sa SBC ako mag-high school. Ayoko po sa Manahis dahil magulo. Sabi ko po, mag-working student ako para lang mag-high school sa SBC. High school, walang pera, Manahis ang bagsak. Natapos ako at nag-uwi ng hindi baba sa 15 medalya. Palipat-lipat na lamang ako ng contest dahil kada laban ko po ay champion or first, kaya pinipilit po ako ng mga teacher ko na magguro. Isa lang po ang sagot ko sa kanila, ayoko po. Dahil baka po ma-DSWD ako. Ang pangarap ko po ay maging isang arkitekto dahil gusto ko pong mabigyan at may paayos ang lumang bahay ng aking lola na hindi na lamang po 60 taon ang tanda at hanggang ngayon ay amin pang tinitirhan. Luma po, syempre malaki na po ang pangailangan. College na naman,
walang pera, hindi kayang mag-archi. Sabi ko po, sige kahit fine arts o kahit hindi talaga sa larangang yon, sige kahit masscom, devcom, magpapalakad po ako kay Sarita Karen na malayo naming kamag-anak na nasa Southern Tagalog noon. Kahit ano na nasa mga larangang yon, wag lang teacher. Sabi ko po sa amin. Nag-take po ako ng mga entrance exam sa BSU for drafting tech. Nag-medical na din. And in a snap, natauhan na lamang po ako noon, isang araw, nakaharap na po ako sa Blue Gates ng St. Bridget College para mag-enroll bilang eduk student. Ano po ito, joke? Isang malayong kamag-anak na isang madre na mismong taga-Roma ang nagpadala ng sulat sa SBC para tanggapin ako bilang late enrollee kahit sarado ng enrollment. Nakatanggap po kami ng sermon mula sa madre na tumanggap ng sulat dahil hindi nila akalain sino ang batang ito na may dalang sulat mula sa Roma. Isip ko po noon, sumunod na nga ako't lahat sa pagtiteacher dahil sabi nila ang field daw na gusto ko ay panlalaki, kaya mag-teacher daw ako. Pero imagine, maging ang major ko na Filipino ay na-dissolve at sa pilitan po akong napunta sa English. College life, nakilala din po ako sa larangan ng pagpe-perform, kabilang sa mga dasal, sa mga feast day ng mga madre, pari at mga santo. Meron po dyan makakapagpatotoo. Nangunguna sa mga action songs. High five para kay Maria. Bida din po sa iba't ibang mga contest at parating nag-uuwi ng tropeyo, pero sa kabila ng lahat ng mga parangal na iyon, alam ko pong kahit gaano ako kagaling sa mga sinalihan kong contests, kailanman hindi ko mararamdaman o maramdaman ang kasapatan sa aking mga ginagawa. Bago po ako graduate, nakilala ko po ang ate, Sister Che. Huwag kang umiyak. Sa SBC, eduk student, English major. At kami po ay naging matalik na magkaibigan. Bagamat noong panahon pong yon ay hindi pa siya ligtas, nag-share na po siya ng gospel dahil siya ay nababible study na. Feeling righteous, ano po? Kaya lang po, kilala po siyang atheist sa college department dahil hindi siya tumatayo at tumitigil sa kung anong ginagawa tuwing tumutunog ang 12, 3, at 6 o'clock prayer. Suwail po yan. Naging partners in crime po kami sa parte ng pagdodoktor ng Reg Form, sorry po, para lamang makahingi ng malaking tuition para ipanggala sa kung saan-saan. Laman kami ng videokehan, bumibirit hanggang magsarado ang mga coffee shop na aming tinatambayan. Guess what? Kahit po hobby namin ang magmura, galit man o masaya, Luke 1:37, ang life verse naming dalawa. Partida, naka-embroidered pa yan sa pamaypay. Suddenly, nasa ibang ate. Nag-church na siya tuwing umaga. At dahil nasimba siya, hindi na kami nakakagala sa Sunday morning. So bumalik ako sa parokya namin. Naglingkod po uli ako sa simbahan. After lunch, magkikita kami again sa coffee shop para gumawa ng mga gawaing pan-teacher hanggang sa unti-unti na kaming nag-aaway dahil hindi na magkatugma ang aming araw ng linggo. Kino-correct na din po niya ako. Hanggang sa simulan niya akong invite, dinaan niya ako sa, "Huy, friend, Sunday namin, ikaw yung friend ko, gusto ko pumunta ka." O, di tuwa naman po ako, no? Tuwan-tuwa din ang mami kasi sinusuot ko yung mga luma niyang damit, luma niyang mga dresses. Sunod na Sunday, Love One Sunday. Ako daw yung Love One niya, pumunta na naman daw po ako. Dinaan niyo po ako sa ganon. Pero malinaw sa amin ng mami na hindi ako magpapadala, nakikisimba lang. Yung tipong pag naluhod sa invitation, ipinapakita ko pa talaga ang yabang ng pagsa-sign of the cross. Fast forward, umuwi po ang Kuya Wendell mula Bible School sa Lucena at nag-Bible study kami sa amin. Napakalinaw niyang ipinaliwanag ang salvation sa akin. And that night, nang ako'y mag-isa na lamang, hindi ko din po malaman kung paanong naunawaan ko ang bigat ng kasalanan na mayroon ako at itinaas ko ang lahat sa Kanya. Naligtas po ako. After 2 months, hindi ko po alam ang mangyayari nung ibabaptize na ako. Imagine ang kahaharapin ng isang naligtas mula sa pamilyang Sagrado Katoliko. Mula sa bunso na inaasahan na magtataguyod ng pamilya. Bago po ako graduate, parents retreat, habang nasa misa, pansin ng mami na hindi ako nagpa-participate. Doon na siya nagalit sa akin. Yun po ang sandali na sinabi ko na hindi ako magkukomunyon. At nung program din pong yon, amazing,
lumindol po sa auditorium at naantala ang misa. After po no, nagdesisyon po ako na sasabihin ko na sa mami na magpapakonvert na ako. Sigurado pa po ako no, nung sinasabi ko sa atin na alam kong maiintindihan nila ako dahil mahal nila ako. And yet, isa na naman pong pangyayari ang labas sa plano ko. Ilang beses po akong itinakwil at nakatanggap ng mga masasakit na salita. Ako po ang sumisira sa pamilya at maling-mali ang aking ginawa. Yung tipong may magpahawak sa akin ay ayaw nila. Para pong mga nasa telenovela, yung pangyayari, yung nakayapos tapos wag mo akong hawakan, mga ganon. Ilang araw din po ako nung wasak at tanging nagagawa lamang ay ang pag-iyak at pagtawag sa Panginoon. Matapos po ako maligtas, ginamit ng kaaway ang aking pamilya laban sa akin. Graduate po ako ng walang nakuhang medalya. Pero ito ang pinakakaiba sa lahat. Sapagkat alam kong hindi na ang mundo ang nagbibigay sa akin ng parangal. Sinampal ako ng Mark 8:36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world, but lose his own soul?" Hindi ko kailangan ng palakpak ng tao, ng medalya, ng tropeyo. Isang napakalaking biyaya ang iligtas ni Kristo. Ang dating pagsayaw at iba pang mga hilig ay unti-unting nagbago. Ang pagmumura ay napalitan ng pagmamahal. Ang pagsagot ay napalitan ng pagtahimik at paggalang. Ang dating lingkod simbahan ay naging lingkod na ng Diyos. Let exam, sabi ko po nung nag-enroll kami sa review center, baka umabsent na lang ako ng mga ilang linggo dahil may trabaho po ako ng Sabado, tapos araw ng linggo, sisimba. Alam niyo po, natapos ang review, wala akong natendang session. Isa lang po, yung mock exam, bagsak pa. Natapos po ang review, wala akong na-attendang session. Lahat ng linggo, inuna ko ang Panginoon. Bago po ako lumuwas para mag-exam, na-confine pa ang mami. Mahirap po ang kalagayan. In short, wala po akong dala kahit ano, kundi Matthew chapter 6 verse 33. "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Lumabas ang resulta ng exam. Pasado ako. Ang lisensya pong ito ay purong-purong bigay ng Diyos. Kaya nung natanggap ko ito, naunawaan ko na kung bakit walang natupad sa sarili kong plano. Dinala ako ng Diyos sa pagiging guro upang ang kanyang salita ang aking ituro. Lumipas po mga panahon na tila operasyon lang ako sa amin sapagkat nanatili ang kanilang galit. Inunahan ko po noon ng mami, sinabi ko sa kanya, "Ma, alam ko pong hindi niyo ako papalayasin." Inunahan ko na po. At ang sinagot po sa akin ng mami noon, "Hindi kita palalayasin, ikaw ang kusang aalis." Pero pinanghawakan ko po ang panalangin ko sa Panginoon na hindi ko kailanman iiwan ang aking pamilya, pero para madala sila, uunahin ko ang Panginoon. Dahil paano sila kung ako mismo ay titigil na? Sa kabila po ng lahat ng masasakit na salita, isa lang po ang iniwan ko sa aking mami. "Ma, pasensya na po. Hindi ko po kayang hindi sundin ang Panginoon." Simula po noon, tunay na nakita ko na ang pagkilos ng Diyos. Unti-unti ang dating kailangang tumakas para magsimba, ngayon ay malaya na. Ang dating kailangang magsinungaling sa pagsama, ngayon ay nakakapagkwento na. Ang dating naghihinanakit sa Ama, ngayon ay nakapagpatawad na. Ang dating nagmamataas, ngayon ay nagmamahal na. Ang dating naghahangad ng pansariling interes lamang ang maitaguyod, ngayon ang Diyos na lamang ang ninanais na malugod. Hindi naghahangad na ako ang makita, kundi ang pagbabago niya. Sa kanyang pag-ibig, mas naiibig ko ang aking pamilya. Sa kanyang pagpapatawad, mas nagagawa kong umunawa at umabot sa iba. Sa kanyang dakilang biyaya, nakapagpapatuloy ako sa paglilingkod sa kanya. At ngayon, nananatili sa isang posisyon na bagamat maliit lamang ang nakukuhang support, bagamat napakaraming gawain, sa kabila ng mga ibang trabahong inaalok na makapagbibigay sa akin ng ginawa sa buhay dito sa lupa, nakapagtitiis, nakapagpapatuloy, nakapagpapagal, dahil nangangailangan ang paaralan niya, nangangailangan ng gawain, ang ubasan niya. Muli, kung ako lamang po ang tatanungin, hindi ko po nanaisin na ibahagi sa karamihan ng aking buhay, sino po ako? Ngunit, sino nga ako
para ilihim ang dakilang pagbabago ng Diyos sa akin. Ikaw, hindi ka ba naghahangad na makita ang pagbabagong kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay? Kaibigan, ngayon ang pagkakataon, magsisi at manampalataya sa Panginoon. Yan, pinaiyak mo na naman ako, Teacher A. Dito po tayo magtatapos sa last page at bago natin tawagin ang ating pastor. To realize God's salvation, ABC pa rin po. Letter A, to accept that we have sinned and need His forgiveness. What we did was not good. Letter B, believe in Jesus. He died and suffered for your sins. For sin rose to offer your life to the full. His grace is greater than our sin. And letter C, commit to follow Jesus and let Him shape your life. God is good all the time. Amen? The ABC of God's salvation. Tawagin natin ang ating pastor. Sa natitirang sandali, tayo po'y tumungo ang ating mga ulo. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin, Diyos. Napakabuti mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa aming napakinggang patutuo mula sa buhay ng aming kapatid na tunay, Panginoon, na inabot mo. Binigyan mo ng unawa upang maunawaan ang kaligtasan ng kaluluwa. Lord, ngayong pong umaga, naririto po ang aming mga inimbitahang mga kaibigan. Ipinahayag din po, O Diyos, ang kaligtasang ito. At Lord, salamat po. At dalangin po namin, Panginoon, ngayong umaga, nanawa nga po, Panginoon, ay walang umalis dito sa lugar na ito nang hindi po kayo natatanggap bilang sariling tagapagligtas. Salamat po, kayo ay nag-aalok ng buhay na walang hanggan. Kayo ay nag-aalok ng kapayapaan. Kayo ay nag-aalok ng bagong buhay. At Lord, sa inyo po namin ito itinadalangin. Habang tayo po ay nakatungo, nakapikit ang mga mata, sa umagang ito, sa mga nakinig, sa mga inanyayahan, kung hindi mo patiyak ang kaligtasan. Sabi ng ating pag-aaral at ang sabi ng ating Panginoong Jesus, makakamtan mo ito kay Jesus lamang. Siya nagbayad ng iyong, ng akin, ng ating kasalanan. At ngayong umaga, kung sasabihin mo, yes, Lord, tinatanggap kita sa aking puso na ikaw ang aking tagapagligtas. Kinikilala kong ikaw nagbayad ng kasalanan ko. Ngayong umaga, ayon sa pangako ng Diyos, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kapatawaran ng kasalanan. Pero po ba magtataas ng kamay upang ipahayag sa magitan ng pagtataas na yan ang pagkilala at pagtanggap sa Panginoon? Meron po ba? Meron po ba? Sige po, this is your time. Salamat po. Salamat po. Meron pa po ba? O aalis ka rito na hindi mo tiyak? Hindi mo ba mahal ang kaluluwa mo? If this is your desire, it is also God's desire for you to be saved. Meron pa po ba? Sige po. Kung meron pa, taas po ang inyong kamay. Yes. Yes. Si Apostol Pablo po, very religious, pero lost. One day, kinatagpo siya ng Panginoon doon sa daan ng Damasco at siya'y nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayun din po ngayong umaga, you can have that forgiveness of sin and eternal life kung sasabihin mo, yes, Lord,
Salamat po sa iyo. You are my Savior. You died on the cross because of my sin. Lord, ako po'y narito, tinatanggap kita. Meron pa po ba magtataas ng kamay before we close our prayer? Meron pa po ba? Amen. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama, salamat po ng marami sa iyo. Tunay na napakabuti mo. Yes, kami po ay nabubuhay sa mundong ito. Alam po namin ang buhay namin na we are not perfect. Kami po'y palagi nagkakasala laban sa iyo. But Lord, salamat po sa inyong katubusang ginawa sa pamagitan ng iyong bugtong na anak. At aming Panginoon, salamat po sa mga kamay na nagpahayag ng pagtanggap sa Panginoon. Lord, nawa nga po, inyo pong itanim sa kanilang puso ngayong oras na ito, na sa kanilang pagtanggap sa iyo, ay pinatawad mo sila sa lahat ng kasalanan at sila po'y binigyan mo ng buhay na walang hanggan sapagkat ito ang pangako mo. Salamat amin Diyos at sa mga iba na hindi po nakapagpasiya. Sana'y maging binhi ang kanilang napakinggan at sana isang araw sila rin po ay tumanggap sa iyo na kayo ang kaniyang tagapagligtas at manunubos. Aming Ama, ito po aming dalangin. Hiningi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.